Former President Rodrigo Duterte, mayroon pong isang matinding banat sa umatake sa Israel. Walang iba kundi ang Hamas, lalong-lalo na po ang mga sumusuporta sa Hamas. Yan po ang ating mag-uusapan ngayon. Good day, magandang oras po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng Solid Sangkay. Thank you so much for being here, no? Sa panonood sa mga content na ginagawa natin. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po ang subscribe button na makikita sa ibaba. Then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook page, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Eto na nga guys, pag-usapan po natin itong banat ni President Duterte, no? Alam nyo kasi, ngayon, tumitindi po ang balitaktakan international. Ewan ko ba mga sanggay, tingnan nyo to, tingnan nyo yung mga nangyayari. Every time po na mayroong kaguluhan dyan po sa Arab countries, sa Middle East, mayroon pong nagaganap mga sangkay na yanig sa buong mundo. Hindi yanig na literal, mga sangkay na nagkakaroon ng lindol. Ibig sabihin, mga sangkay nagagambala buong mundo. Nagiging usap-usapan ito, laman ng mga balitaan. At guys, ito mga sangkay, itong nangyari sa Israel ay ito po ang pinakamalala na nangyari pagkatapos po ng Holocaust. Okay? Ito po ang pinakamalala na nangyari dahil napasok po sila at marami pong nasawi. Kawawa po mga sangkay. Ngayon, nakita naman po natin may mga kumakampi sa terror group na Hamas. Okay, again, ulitin po natin, ang kinukundina natin dito, lalong-lalo na po yung mga government officials, international, hindi po yung mga Muslim. Okay? Kasi may mga kapatid po tayong Muslim dito, sila po ay mga kababayan po natin, at hindi po sila kasali dito, maging yung kabuuhan, hindi po kasali. Ito lamang po, itong terror group na Hamas at yung mga kumakampi sa kanila, especially itong Iran na siyang mastermind. Ngayon, ito pong si President Duterte, may banat, mga sangka ito. Tingnan po natin. Ayon mo sa kanya, we cannot afford to openly support Hamas or Iran. Okay? Nasa likod kasi talaga ng Hamas, Iran, di ba? For the matter, nor we can go for full support of Israel. Kumbaga, sinasabi po niya, hindi natin pwedeng gawin na openly susuporta tayo sa Hamas or Iran sa problemang ito. Or, we can go for full support of Israel. Hindi po niya sinabi na hindi susuporta. Ang tinutukoy niya dito yung full support sa Israel. Kumbaga, hindi rin natin pwedeng gawin na full support tayo sa Israel. Kumbaga, all out. Tama din naman to mga sangkay. Ngayon, ito ang kasunod. Kasi ito po yung ano niya Ito yung stand ni former President Duterte. Even before guys, kapag may mga sigalot ng ibang mga bansa like Ukraine and Russia, talagang gitna po, neutral. Ito po yung tinutukoy niya mga sangkay. Sabi po niya, we condemn the act. Ito yung banat niya, we condemn the act. But insofar as the war is concerned, we are neutral. Yan po. I hope na malinaw po ang lahat mga sangkay. Dahil po sa digmaan na usapan mga sangkay, sa pagkakataon ito, neutral tayo. Pero ito mga sangkay yung banat niya. But the terrorism initially committed by the Hamas, Palestinian Hamas, pinangalanan pa mismo mga sangkay. Hindi maganda yon. I hope that klaro na po ito mga sangkay. No? Mayroon pong digmaan, neutral daw po dapat ang Pilipinas, pero itong ginawa ng Hamas, hindi maganda yon. Ang nagsasalita po, si Tatay Digong. Hindi po kung sino lamang na vlogger. Former President Duterte, ayan po, galing kanina ito mga sangkay, ito po ay galing sa SMNI po ate ito mga sangkay, News Blast. O nga, ito po ay SMNI News Blast. Ito po ata yung natitira nilang Facebook page mga sangkay. Ngayon, ito po kasi doon naman po talaga siya may space for interview.
Ulitin po natin. Sabi po niya, but the terrorism initially committed by the Hamas, Palestinian Hamas, hindi maganda yon. So, ang binabanatan niya po dito yung Hamas. Hindi po yung Palestinian. Kasi napakarami pong Palestinian na sobrang kawawa po ang nangyari kasi nadadamay po sila. Hindi po sila kasali dito. Ayun nga po sa mga former ng Hamas. Anak pala ng dating founder ng Hamas o isa sa mga nanguna, opisyal. Sabi po niya, mga sanggay sa UN, wala pong ginagawa itong Hamas kundi yakapin ang pagiging greedy niya sa salapi, sa kapangyarihan. Tapos itong mga Palestinian, ayon po nga sa kanya, pinapahirapan po nitong Hamas, tapos isisisi po sa Israel. Tapos tuturuan na magalit sa Israel, sa mga Jewish. Hindi na daw po niya kinaya. Bright, mga sangkay. So nakita po niya yung situation na talagang mukhang iba itong nakikita namin. Bata pa daw po sila. Ganun na po yung pagtuturo sa kanila. Magalit sa Israel. Magalit sa Jewish. At sa totoo lang, lahat daw po ng supply galing pala sa Israel. Israel mismo ang tumutulong sa Palestine. At kahit magtanong po tayo, ito, mga OFW na nag-work dyan sa Israel. Kahit tanungin po natin sila ngayon, yung mga nag-work ngayon at mga dating nag-work sa Israel, ang tanong ko lang, okay? Ano ang masasabi nyo sa Jewish? Masama ba po silang boss o mababait? Kasi ang dami kong nabasa mga sangkay, sobrang daming testimony. Hanapin nyo na lang, gawan po natin yan ng content next time. Siguro sa susunod na araw. Babasahin po natin yung mga komento ng mga kababayan po natin na nasa Israel. At mga kababayan po natin na dating nag-work sa Israel. Ang dami pong mga testimony. May iba doon, sinasabi nila na ang tagal kong nag-work doon at ngayon hindi na ako nag-work. Sobrang babait ng amo ko na mga Jewish. Kahit hindi na siya nag-work, pinapadalhan pa rin daw siya ng pera. So, ang dami mga sangkay. Gawan po natin yan ng sariling content next time. So, abangan nyo po mga sangkay. Magbabasa-basa po tayo ng mga testimony mismo ng maraming kababayan po natin na nag-work sa Israel. So, kaya po pumuputok kaagad yung problema sa Israel. Kasi Israel po yan. Sinabing Israel, Christians believe that Israel, yan po yung bayan ng Diyos. Sila po talaga yung, alam nyo, after nga po ng church, after ng church age, no, pagkatapos na po ng rapture, babalik pa rin po ang ating Panginoon sa Israel. Okay, marami pong propesya dyan, mga sangkay, ibang topic yan. So, balik na po tayo dito. Sabi po ni former President Duterte, I would rather call, ito sinabi po niya dito, I would rather call the attention of the Arab nations. Ito na po yung mga supporters. Ito na. Ito na yung mga supporters ng Hamas. If you are the sponsor of Hamas, I do not think that you will just go scot-free. Kinundi na po ni former President Duterte itong mga sumusuporta sa Hamas. Kahit nga po sa Pilipinas, di ba? Matamaan na po ang dapat matamaan, pero mga sangkay, terror group po yan. Why? Bakit ka sumusuporta sa isang grupo na ang layunin ay gumawa po ng karumal-dumal na mga gawain? Kaya nga sabi ko mga sangkay, kung ang Hamas, alam nyo, kung ang Hamas, ang ginawa lamang po nila, hindi po nila dinamay yung mga civilian doon, mga sundalo, siguro masasabi natin, baka nga may punto yung Hamas, baka nga talagang ito yung pinaglalaban nila. Pero hindi guys, iba po yung kanilang ginawa, men. Ang dami po doon, may mga apartment pinasok, tapos natutulog lang yung iba may ginagawa lang. Morning po yan, ang Saturday. So, ang nangyari mga sangka, ayun. Dito natin nakita yung galit ng Israel na matindi. Biruin mo, nagdeklara po kaagad ng war against Hamas. So, look at former President Duterte. Ulitin natin, I would rather call the attention of the Arab nations. If you are the sponsor of Hamas, I do not think that you will just go scot-free. Diba? Iran. Hello po sa Iran.
Yan po ang sponsor ng Hamas na malala. Ano pa? Turkey. Ko, tandaan po natin, ang Bible, nangako, that the Lord will bless those who bless the Israel, His people. And He will curse kung sino man ang gumagawa ng kasamaan sa Israel. Ganun po ang sinabi ng Bible. Ilang beses po yan nabanggit sa Biblia, mga sangkay, na talagang itong bayan ng Israel, kapag ginawa ng masama, ibabalik din po sa kanila. Napungan yung komento, mga sangkay, sa komento dito ni former President Duterte. Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Kung ano po ay magpapaalam, hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.